Tayo po ay ngayon ay nasa ikalawang linggo at tayo ay inayahan ni Jesus na umakyat sa bundok para magdasal, manalangin. And it is part of our Lenten journey, almsgiving, prayer, fasting, and abstinence. Sa ating mga pagbasa ngayon, ito ay nagtuturo tungkol sa ano ang panalangin, paano ba tayo magdasal, ano ang nagagawa sa atin kapag tayo ay nananalangin. In today's gospel account, it is the story of transfiguration. At sa maraming beses, nababasa at narinig natin si Jesus ay palaging pumupunta sa ilang na lugar o sa isang bundok para manalangin mag-isa, alone. At ngayon naman sa ating ebanghelyo, sa kwento ng transfiguration, ang pagbagbagong anyo ni Jesus, Jesus took His 3 beloved disciples, His 3 apostles, ang kanyang 3 alagad, sina Pedro, Juan at Santiago, Peter, James, and John. Maari sigurong they were enjoying the company of Jesus. Tuwang-tuwang itong 3 ito, alagad. At may pagkakataon na nilang makita si Jesus kung ano ang kanyang ginagawa, alone in the desert, alone in the mountain. At meron silang matutunang paano si Jesus ay manalangin. Pero ano ang nangyari sa pag-akyat kasama si Jesus? Sila ay nakatulog. They were asleep. Jesus invited them to pray and stay with Him. But instead, they slept. Just like the 3 disciples, and tayo din minsan, para tayo sa loob ng simbahan, kapag tayo ay nagsisimba, lalo na sa panahon ng mga readings at homily, tayo ay natutulog, nakakatulog. Many of us maybe came to the church, baka matulog lang. Pero hindi naman sana, wag naman sana. Maaari siguro ang iniisip ng kanyang maalagad ni Jesus ay pupunta ng bundok ng ilang para magpahinga. To have a break from his ministry. They thought praying is equivalent to resting, sleeping, break from work, disconnecting yourself from life, thinking happy thoughts. Akala ang pagdarasal ay iiwas mo yung sarili sa mundo, makalimutan ang mga problema na nangyari sa buhay natin at matutulog na lang ako. That is not prayer. That is sleeping. At sa kanilang pagising, they were surprised. Si Jesus ay nakikipag-usap sa 2 tao, Moses and Elijah. At ito ay tungkol sa kanyang darating na pagdurusa, paghihirap at kamatayan ni Jesus. The exodus of Jesus to Jerusalem, coming to His suffering, ang kanyang pagsalubong, pagbaba sa Jerusalem, ay ang pagsalubong at pagharap sa kanyang pagdurusa, kamatayan. My dear brothers and sisters, prayer is not about forgetting our problems. Prayer is bringing our problems to God. Pinakita ni Jesus ang pagdarasal, hindi kalimutan ang problema, hindi tutulugan ang problema. Ang pagdarasal ay dadalhin ko yung problema ko at alalahanin ko sa Diyos. Yan ang ating panalangin. And when you bring your worries, your anxieties, your problems to God, He will show that even in the darkness of our problem, there is light and salvation. Di ba nakita natin, nagbagong anyo si Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad. There is a transfiguration. Sa Greek word po niyan ay metamorphosis. O yung ating mga, for example, yung butterfly, yung ano ang nangyayari sa butterfly from
caterpillar, to pupa, to larvae, tama ba yung ano, hanggang siya ay magiging magandang butterfly. So ganyan ang nangyari sa ating Panginoon. Jesus is teaching us today, brothers and sisters, in prayer, we do not sleep over our problems. In prayer, we bring our petitions, our worries, our anxieties to God. At marahil marami po tayong mga Lenten season activities sa ating simbahan. Mga recollection, mga procession, at yung dumaang pilgrimage sa ating parokya. Pero we make sure of these moments, these activities are moments of prayer, not Lenten outing, not pilgrimage outing, hindi Lenten outing. Kasi minsan, mas mahaba pa ang picture taking, mas mahaba pa ang pagpunta sa CR at pagbili ng mga souvenir kaysa panahon, oras para magnilay at manalangin. Let us remind of ourselves that the season of Lent is more prayer, more of the Lord. At ito ay nangyari sa ating unang pagbasa in our first reading. Abraham was worrying because God will give him land, descendants, many things to have. At baka ito ay hindi makakatotoo. Pero ang pangako ng Diyos sa kanya ay ibinigay sa kanya. Alam niyo po, yung problema ni Abraham, dila niya ito sa panalangin. He brought it into prayer. He prayed to God and even slept. No? Siya ay nakatulog. And God showed him the light, liwanag. In the midst of the darkness, in the midst of his worrying and anxieties, of thinking of accepting the descendants, the promise of God for him. And so, my brothers and sisters, also in our celebration of the Mass, we bring our worries, our anxieties to God. And you will see that in prayer, God will transform us, transfigure our life. Because in prayer, God will transform our mind. In prayer, God will transform our eyes. In prayer, God will transform our world. Papanabaguhin ng Diyos ang ating mundo. Kaya manalangin tayo palagi, no, ang pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa ating kapaligiran, pagbabago sa ating bansa, at sa mga leader ng ating bayan. Kailangan natin ng panalangin. Sa panalangin, binabago tayo ng Diyos. Sa pagdarasal, binabago niya ang mundo. Na ang panalangin ay hindi sleeping over our problems. Prayer is bringing our worries, our anxieties to God, and allowing to God to enlighten and transfigure our lives and our world in prayer. Amen.